may mga vlogs din na ganon. Posibleng kasuhan. So, dalawa ang posibleng ikaso na nakikita ko. Yung sedition at saka fake news. Meron akong vlog na siguro 5 days ago. Ang aking title is Good News. AFP, PNP Generals convincing BBM to resign. Nagpapakalat daw ako ng fake news na hindi naman totoo na merong AFP, PNP Generals na kumakausap na mag-resign si BBM. We have learned our lessons well. Noong 1989 na bloodiest kudita na nakaparticipate ako, personally, ayaw ko yung ganyan, yung ma-divide ang AFP at PNP. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang maugong na balita both sa mainstream media and social media na kami daw dalawa, General Macanas and Captain Dado Enrique, kakasuhan na ng gobyerno. I don't know, AFP, PNP ba, DOJ. I-promote ko lang muna yung aking backup channel, The General's Viewpoint. Ang link nasa description box ng video na ito. Paki-click lang at mag-subscribe. Dahil silent martial law na po tayo ngayon, kinikitil o ginugurgur, tinitake down ng mga social media accounts ng mga katulad naming vloggers na maiingay. So, backup channel lang natin in case na itong The General's Opinion mawala. Okay, ang daming nagtitext, nagtatawag sa akin, nagpapadala ng mga vlogs. Tungkol nga ito, kakasuhan kami. Yung isang text na receive ko kaninang umaga na narinig daw nila sa DZRH, Deo Makalma, na ako daw, baka kasuhan. Baka nga lang naman. May mga vlogs din na ganon. Posibleng kasuhan. So, dalawa ang posibleng ikaso na nakikita ko. Yung sedition at saka fake news. Yung sedition, kaming dalawa ni Captain Dado. Yung fake news, parang ako lang dahil nagpapakalat daw ako ng fake news. So, unahin ko lang muna yung fake news. Meron akong vlog na siguro 5 days ago. Ang aking title is Good News. AFP, PNP Generals convincing BBM to resign? Question mark. Yun ang aking title. At ang dami nang nanood. In 5 days, malapit na pong 100,000. So, yun ang isang, I don't know, nabasa ba nila itong gobyerno, AP, na nagpapakalat daw ako ng fake news na hindi naman totoo na merong AFP, PNP Generals na kumakausap na mag-resign si BBM. Pinanood ko ulit yung video ko na yun. Ni-review ko ba? Nako, very clear yung sinasabi ko. Analysis ko lang ito, Sabi ko, opinion ko. Hindi ito akin lang personal. Kaya nga opinion. Nagpapayag lang ako ng analysis. So kung ang pagpapayag ng analysis, kaya nga tinawag kaming social media influencers, kaming mga vloggers. Naglalabas kami ng aming mga ideas, point of view, perspective, ganun. So, kung hindi nyo pa napanood, yung video na yon, panoorin nyo, subukan kong ilagay ang link niya sa description box.
Ilagay ko lang, please, watch AFP PNP General sa convincing. Panoorin nyo. Ako, yes, kung ang pagbibigay ko ng analysis sa political situation natin, may nilabag akong batas, willing ako na magpa-preso. Okay? To me, it's just part of my right, freedom of expression. Kaya nga social media influencer. Bahala ang taong bayan kung maniwala sila o hindi. Kasi analysis ko lang. Ganyan ang, di ba, may mga political analyst. Pinag-aaralan nila. Ako, ayaw ko man o hindi, nagiging political analyst na rin ako ng di oras. Kasi pinag-aaralan ko yung sitwasyon. Sabi ko, ayoko, hindi pwede na dadanak ang dugo. Hindi pwedeng ma-divide ang AFP at PNP. Yun ang sinasabi ko doon, very clear. We have learned our lessons well. Noong 1989, na bloodiest kudita na nakaparticipate ako, personally, ayaw ko yung ganyan, yung ma-divide ang AFP at PNP. Dapat magkaisa. Either they will support 100% ang administration or kagaya nung nangyari kay ERAP, withdraw of support. Yun ang ini-explain ko. Kasi nangyari na eh. So, binabanggit ko lang doon na sino ang grupo na may dating na ma-influensya na pwedeng pakinggan ng Pangulo na makinig siya, mag-resign siya. Kasi nga itong nangyayaring growing discontent ng mga tao sa pamamalakad ng administrasyon. Growing pa naman lang. Nagsisimula. So, analysis ko, ang pinakamaganda, magkaisa ang AFP-PNP. Yun ang point ko. Kung ang mapagkasundoan ng AFP-PNP, we support this administration, well and good. Suportahan ninyo. So, depende ngayon sa AFP-PNP, saan ang ano nyo. Nangyari na yung era pa people power to be. Nangyari na yun eh. So, tinitignan ko lang yung posibilidad nga kung talagang hindi na makaya, kung talagang the situation warrants na magkaisa ang AFP-PNP para maiwasan ang gulo, para maiwasan na babagsak ang ekonomiya. At kung gagawin nila yung ginawa ng ERAP, nasa kanila yun. Those are possibilities. Yun ang sinasabi ko sa aking vlog na yun na nagpapakalat daw ako ng fake news. Okay, so kasuhan nila ako ng fake news. So ano bang batas? In violation of Republic Act so and so. So hintayin ko ang ikaso nila sa akin na fake news. Punta naman tayo sa isa, yung nananawagan daw kami ni Captain Dado na sa mga tao na mag-aklas, mag-rebelde, mag-rebellion o sedition. Remember, tignan nyo ang definition ng sedition is inciting the people to rebel against the government, duly established authority, using violence. Yung ginagawa namin ni Captain Dado, according to Attorney Trexie, it's a form of freedom of expression. Na, ganun nga, kasi nainggit ako doon sa manifesto of support. Manifesto ng mga PMA generals, yung halos 200 na nag-demand for the immediate release of ka Eric and Baduy. Ka Eric and Doc Baduy. Ayun.
nakinig ang Kongreso, nirelease ko agad. So, pwede niyong kasuhan yung mga PMEers? Anong kaso nun? Demanding. Release nyo. Illegal yan. No? Napakabigat. Yung wordings no, napakabigat yun. Walang kaso. Tapos kaming dalawa ni Captain Dado, kakasuhan daw pa naman lang. So, Tommy, similar lang yun. Manifesto lang yun. Papel lang. Nananawagan lang kami sa mga tao na magsalita. Let your voice be counted. Parang ganun lang. O yung perma. So, if that is sedition, edi sige, pailan nila kami ng kasong sedition. Sabi nga niya, sabi ni Captain Dado, kusa akong magpapakulong kapag kasuhan nila ako ng sedisyon. Sabi ko, Bok, magpakulong din ako. Dalawa tayong makukulong ng sedisyon. Tapos dinagdagan, pabiro lang. Tapos baka mamaya mag-petition ng mga PMEers na palabasin tayo. Something like that. Katuwaan lang. Anyway, this is part of democracy. Ako, nagsasalita lang ako. Dahil nararamdaman ko yung hinanakit. Alam ko yung hinanakit ng aking mga subscribers. Binabasa ko yung mga comments niyo. Ang daming tumatawag. Kung tutuusin, mas maganda sana on my personal kalagayan, tumigil na ako nito. Tahimik na ang buhay ko. May pensyon ako. Mabubuhay na. Nagtataka, bakit? Pasubo ba? O bakit nandito na kaming dalawa ni Captain Dado? But I believe na, hindi namin ito plinano. Turn of events. And I believe God is leading us to do this. Yung manifesto, bago sinulat ni Captain Dado, nagdasal siya ng matagal nagmuni-muni. Bago niya isinulat, sabi niya, Panginoon, ayoko yung maging dahilan ito ng divisiveness or whatnot. Kasi, ang kwento niya, in-interview siya ni Jojo de Guzman. Ang dami daw, after yung manifesto ng PMEers, Sir, bakit kayo lang ang pumirma? Kami, hindi ba pwede? Sabi ng mga retired na enlisted personnel. Mga civilian, ganun din daw. Bakit kaya sila lang? Hindi ba kami pwedeng makapirma? Yun po ang background. Kaya out of, love of country, love of our people, sabi ni Captain, sige, ipa-Christmas ko sa inyo, New Year's regalo, gagawa ko man ng manifesto, nasa inyo kung magpirma kayo, hindi. At least nandyan na. Nung binasa ko, ang ganda ng pagkasulat, wala namang, talagang nagpapahayag lang ng pagkadisgusto sa gobyernong ito. Na withdrawing my support from Ferdinand Marcos at kinikilala si Vice President. Kasi nga, ang ginagawa na ng administrasyong ito is wala na, baliktad. Baliktad kaysa yung iprinamis. Ang promise napakaganda, bayan babangon muli. Ang nangyayari is bayan babaon o babagsak muli. Pababayaan ko bang babagsak ang bayan ko? Mahal ko ang bayan nito. I serve it for 34 years. Kaya pumirma ako to save. Kaya nga ang manifesto, ang ganda ng title Manifesto Taong Bayan para sagitin ng inang bayan. The title alone speaks for itself. Para sa pagmamahal ng inang bayan yung manifesto na yon. Dumarami ang pumipirma but hindi mabilis. But okay lang. Ngayon, more than 10,000 na Okay, isang nakita ko pa nito, yung parang pananakot. Kung ito, bali-balita, ganyan, kung tuluyan nila kami. This will serve as a warning sa iba na, yun, kinasuhan na namin ng dalawang maingay. So, gusto rin nilang takutin kayo, mga taong bayan, para hindi pumirma. Nasa inyo kung magpatakot kayo. Kung lahat tayo doon kakasuhan, pipirma, 10,000, saan tayo ikukulong?
Hindi, masaya. Lahat ng nakapirma, kakasuhan ng sedisyon. Oh, pipirma ka pa? Nasa inyo yun. Walang sapilitan. But then, ulitin ko lang yung in-explain ni Captain Dado na napakaganda. 6 na senaryo related sa petisyon. Una, kung kakonti ang magpirma, status quo. Walang mangyari. Tuloy-tuloy lang ang administrasyong ito. So, let's wait for magwa 1 week pa man lang eh. After 1 month, 2 months, 3 months, 20,000 pa lang, 50,000 o kahit 100,000, maliit yun. O di wala. Disregard. Papel lang yun. Disregard. Wala na. Tuloy ang ligaya ng nasa Malacanang. Ano pa bang problema? Kailan kung dumami, millions na, second scenario, baka mahiwaswasan o matauhan ang gobyerno at gagawa sila ng makbang para i-reverse yung trend. Para yung galit ng taong bayan, hindi na magpatuloy. Sinasabi nga ni Captain Dado, mag-sorry lang ang presidente. I am sorry. Nagkamali ako. Give me another chance. Ang Pilipino, mapagpatawad. Ako, mas gusto ko sana ganito na ma-realize ng nasa Malacanang na hindi na magandang nangyari dahil grabe ng reklamo at pag humingi ng second chance ang presidente, gusto ko. That's my stand. Gusto ko magpatuloy ang Pangulo na manungkulan hanggang 2028. Basta ibahin na yung takbo ng gobyerno, hindi katulad ngayon. Masama ngayon. So that's scenario number 2. Number 3, kung talagang millions na, 32 million pataas, baka mapilitan ng presidente voluntary resign. Walang sapilitan. Number 4, kung ayaw niyang mag-voluntary resign, ito, scenarios lang ito, nag-analyze si Captain Dado, AFP, PNP, withdrawal of support from the President, at mapipilitan siyang aalis. Kung sobrang dami na ang nagpirma. Number 5, lalaban ng Presidente, aalis sa Malacanang, kailang doon siya sa Ilocos Norte at doon ng kanyang last defense. Lalaban siya ng gusto. And number 6, baka mag-military junta na sinasabi namin ni Captain Dado na hindi pwede. Wala tayong dyan sa military junta. Kahit yung kudita, hindi na pwede ang kudita. Ganun lang ang sinasabi namin. Kung itong mga sinasabi namin sa aming mga vlogs ni Captain Dado is sedition, they Soviet, harapin namin ang kaso. Magpapatulong kami kay Attorney Trixie Angeles. Attorney Trixie, tulungan mo naman kami ni Captain Dado. Wala kaming pera na pambayad sa abogado. Kasi sabi niya, form of expression, freedom of expression ito. So, salamat po sa inyong panunod. Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.